Hi guys, dito na nga ang part 3 vlog ng ating bakasyon dito sa aming probinsya sa Negros Occidental. At pagkatapos nga naming dumalaw sa aming mga magulang ay nag-almusal lamang kami at kagad na bumiyahe paakyat sa barangay na kung saan kami pinanganak at lumaki at literal na nakatira, ang Barangay Tambad. Bali galing dito sa Barangay Manuling ay dalawang barangay ang madadaanan papunta sa barangay namin, ang Barangay Poblasyon at Barangay Abaca. Pero kahit dalawang barangay lang ay mahaba-habang biyahe din ang ating babiyahiin dahil napakalapad ng mga barangay dito. Ika nga, 7 ilog at 7 bundok ang ating lalakbayin bago makarating. 7 bundok lang pala dahil ang ilog ay nasa ibabang bahagi lang dahil cliffside road o mountain road ang ating babaybayin hanggang sa makarating. Ayan, at papasok na tayo ng barangay road at kasalukuyang nasa barangay poblasyon na tayo. At dahil mag-10 taon na nga akong hindi nakauwi dito, kaya samahan nyo akong mag-sit back, relax and enjoy habang binabaybay ang daan pauwi sa lugar namin. At dahil mabilis itong driver natin, kaya kumapit kayo ng husto at baka tumalsik pa kayo sa pangpang o sumabit sa kawayan na mag-viral pa itong video ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pero pasimula pa lang to guys. At huwag kayong OA dyan na sabihin yung delikado ang daan dito. Dahil kung ano kahirap yung daan dito ngayon, ay times 14 ang hirap noong panahon na nag-aaral pa lang ako dito. Dahil kung ngayon ay simento na walang pavement markings ang nakikita ninyo, noon wala ka talagang makikitang simento. Kung hindi alikabok, putik at bato-bato. At itong pahon na to ay di ko talaga makakalimutan sa tanang buhay ko. Kasi dito ko na-overcome ang aking fears. Kasi once na dumaan ka na dito at maulan-ulan ay matik yan guys. Kung di ka mag-dive sa putik o masubsob sa bato-bato ay panigurado paso ang kabilang hita mo. And welcome guys to Barangay Abaca. Bale, balik tayo sa hirap ng daan guys. Kung times 14 ang hirap nitong daan noong panahon na nag-aaral pa lamang ako sa bayan, ay times 21 naman ang hirap nitong daan noong panahon na ako'y nag-aaral pa lamang ng elementarya doon sa aming barangay. Paano? Noon, wala pa talagang habal-habal na masasakyan dito guys. Kung ikaw ay pupunta sa bayan o uuwi galing bayan, ay alay lakad talagang peg mo guys. Uy, grabe yun. May naalala nga akong kwento banda dito guys. Nung ako ay nasa grade 2 or 3 siguro, sinama ako ng aking tatay papunta sa bayan. Ako naman si excited kahit alam na napakalayo ng lalakarin. Ay paano ba naman kahit magkanda pulikat yung paa mo ng kakalakad, ay sulit naman sa pakiramdam kapag makarating ka ng bayan. Makakakita ka ng mga sasakyan, makakasakay sa jeep o tricycle, at makakain ka ng tinapay o ice cream. Abay, sa mga panahon na yun ay isang tunay na reward na yun para sa akin guys. At isang beses nga sinama ako ng tatay, tagasunod sa likod ng baboy na hila-hila niya. Isa sa hanap buhay ng tatay noon ay ang mag-alsada ng baboy. Hindi ko alam yung term sa Tagalog, pero ang ibig sabihin, hahanap siya ng mga baboy na ibinibenta sa bukid, pepresyuhan niya at dadalhin sa bayan para ibenta. At pagbalik na lang galing bayan ang bayad sa pinakamayari. At syempre, kailangan niyang tumubo para may kikitain siya. Yung tubo niya, yun na agad ang pambili namin ng kape, asukal, asin, bitsin at iba pa. Eh ang kaso, isang beses nga, nagmura pala ang bilihan ng mga baboy sa bayan. Kaya hindi niya pwedeng ibenta ng mura dahil mag-aabono siya sa may-ari. Kaya grabe yun guys. Lakad pabalik kami ulit, bit-bit ang baboy na inalsada niya. Awang-awa ako sa tatay ko, pero siguro awang-awa din siya sa akin. Dahil pareho kaming walang kain at nakikiinom na lang kami ng tubig sa mga bahay-bahay na madadaanan namin. Nung mga panahon nga na yun, gusto ko na lang maging baboy eh. Mabuti pa yung baboy nakakakain ng mga damo-damo sa paligid. At dahil bad trip at gutom ako ng mga panahon na yun guys,
Aba, damay-damay na to baboy. Bawat lapit ng uso niya sa damo, isang pasimpleng pitik ng pamalo sa pitan niya ang maririnig sa background ng senaryo. Kung ang tao nagugutom, aba ikaw hayop ka, magutom ka rin. And 25 years later, ito na yung senaryo. Ayan, at huminto muna kami dyan dahil inaantay namin yung kuya Dennis ko. Kung kaya, pinos ko muna yung video. At pagka maya-maya nga ay dumating na rin kaagad yung kuya ko. Kaya patuloy na ulit kami sa pagtakbo. At sa buong akala ko ay na-play ko yung video. Yung pala hindi, hanggang sa nakarating kami sa bahay ng tiyahin ko, kapatid ng tatay ko. Bali, dumaan muna kami dyan, pero abangan nyo na lang sa next part ng vlog na to.